Ayan, palapakan po natin ang Panginoon. Ay, lakas na naman natin. Hallelujah! So, tayo po ngayon ay mag-aaral po ng salita ng Panginoon. So, ayan. Yan po yung topic natin. Pwede po bang pabasa po ng malakas? Yan, salamat po sa Panginoon. So, ngayon kapatid, kinakausap ko po si Lord no? Kung ano yung magandang topic. So, hindi po madaling mag-prepare ng message, no? Lalo-lalo na ito po ay para sa Panginoon. Pero ang Diyos po ay mabuti. Amen? So, ito po yung gustong iparating ng Panginoon. Nothing can hinder the Lord. Pag tinagalog yan, walang makakapigil sa Panginoon. Amen? Kaya pwede mo bang papikin yung katabi mo, sabi mo, walang makakapigil kay Lord. Amen? So napakahalaga po ng topic na to dahil tayo po bilang church, yan, kung bibilangin ko po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mga 18 lang tayo. Kung titignan natin, sa mata ng tao, konti yun. Tama? Pero sa mata ng Diyos, sapat ka na. Amen? Kaya nga kapatid, alam niyo po, ang pagkilos kasi ng Panginoon, hindi po nakabase kung konti o madami, magaling ka ba o hindi. Amen? Kung titignan niyo po, may dalawa na tayong bagong instrumentalist. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Amen? So kung titignan natin kapatid, wala pong makakapigil sa Panginoon. Amen? Marami kang problema, kapatid, mas malaki po ang Diyos dyan. Amen? Marami kang pinagdadaanan, pero kapatid, hindi mapipigilan ng mga pinagdadaanan mo yung kakayahan ng Panginoon. Amen? So ang topic natin ay mula po sa 1 Samuel chapter 14, verse 1 to 23. Mamaya po pag-uusapan natin, pero hindi ko nababasahin yung buo kasi mas gusto ko po na mag-focus tayo sa key verse yan. Pa-next nga po. Yan. So, basahin nga natin to. Ay, paki-ayos na lang. Okay, 1, 2, 3, go. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Yan. Sabi po ng, kung tatagalogin ko, no, walang makakapigil sa Panginoon sa kanyang pagliligtas kung marami man o konti. Amen. So, kung titingnan natin, kapatid, minsan na, anong tawag dito? Minsan medyo nahihirapan tayo na magtiwala sa Panginoon pag konti lang yung ginagawa ng Diyos. Tama ba? Halimbawa, humingi ka sa Panginoon ng fried chicken at ang binigay lang sa iyo sardinas. Ay Lord, ang liit naman. Di ba? O kaya naman, binigyan ka ng Panginoon ng bahay, yun nga lang, maliit na bahay lang. Ay Lord, ang liit naman. Pero kapatid, kung titignan natin, sabi po ng salita ng Panginoon, walang makakapigil sa Panginoon kesyo ba marami o konti. Amen? Ang mahalaga kasi sa Panginoon, yung puso natin. Amen po ba? Sobrang halaga nito sa Diyos, kapatid. Kaya pag-uusapan natin ito Amen? Ngayon, para po maintindihan natin yung context, ayan, pa-next po. Ayan. So para mas maintindihan natin, nakalagay po dyan yung mga verses. Ngayon, in Psalms chapter, in 1 Samuel chapter 13 verse 6, may kita natin dyan na nagtatago po yung mga Israelita saan? Sa kuweba, sa mga batuhan, kasi yung Israel, nagkaroon sila ng serious weapon disadvantage. Bakit? Yung mga kalaban nila na Pilisteo, hinarangan yung mga espada nila. Amen? Imagine mo, pupunta ka sa gera, wala kang espada, panalo ka kaya? Ngayon, pagdating po ng 1 Samuel chapter 13 verse 19 to 22, pinigilan din ng mga Pilisteo yung mga blacksmith. So ibig sabihin,
wala sila kahit ano. So imagine mo, pupunta ka sa gera, wala kang baril. Ano yung ginawa mo doon? Nag-ice cream yummy ka lang siguro. Di ba? Wala kang ginawa, sumayaw-sayaw ka lang siguro doon. Ngayon, ganun po yung problema nila. Ngayon, pa-text nga. Yan. Pag binasa natin yung 1 Samuel chapter 14, nag-uumpisa yung kwento niyan, si Saul bilang hari. Na nakaupo daw siya sa ilalim ng puno, at yung sa ilalim ng puno ay 600 lang yung tao doon. Mukhang madami, no? Pero kapatid, pag tinignan mo yung mga Pilisteo, libo-libo sila. At hindi pwede na ang labanan sa gera, hindi pwede 1 versus 1. Tama ba? Sa gera, kapatid, dapat ang labanan dyan, mas madami ka dapat. Amen? Pag mas madami, mas panalo. Ngayon, pagdating po ng 1 Samuel chapter 14 verse 6, etong si Jonathan, sabi mo nga, Jonathan. Yan. Si Jonathan po ay siya po yung best friend ni David. So ngayon, etong si Jonathan, sinabi niya dun sa kanyang armor bearer. Ano ba yung armor bearer? Siya yung mga nagbibitbit ng mga armas ni Jonathan. Sabi niya, halika, puntahan natin yan yung mga hindi tuli. Amen? Yun yung sabi ng yung panahon kasi nila, kapatid, pag hindi tuli, ibig sabihin ito yung mga hindi po Israelita. Amen? So sabi niya, puntahan natin sila. Anong ibig sabihin, kapatid? Dadalawa lang sila. Amen? Kaya nga, kapatid, kung titignan mo, meron pong religion, di ba? Dalawa lang humahayo. Tama ba? Diyan nila yung kinuha eh. Dalawa-dalawa. Diyan, from Old Testament, going to New Testament, dalawa-dalawa lang sila. Pero kapatid, tayo po, bilang Kristiyano, hindi po yan sa bilang o sa dami. Amen? Ang mahalaga, matapang ka. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, matapang ka ba? Sige kapatid. Amen? Kaya pagdating po dyan, tingnan mo, sinabi sinabi nito ni armor bearer, ay sinabi ni Jonathan, walang makakapigil sa gagawin ng Panginoon. Anong pagdating po ng 1 Samuel 14:23? So the Lord saved Israel that day. Amen? Actually, kung maintindihan mo lang yan, pwede na tayong pumunta ng worship eh. Amen? Imagine mo dadalawa, laban sa gera. Sige nga, sino pong susugod dito, pupunta ng gera, dalawa lang sila, sasama sa akin. Makipaglaban tayo sa gera, dalawa lang tayo. Papayag ka kaya? Kahit ba isama mo pa yung buong tropa mo, hindi rin papayag, di ba? Pero sila, kapatid, alam nilang kasama nila ang Diyos. Amen? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kasama mo si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, kung basahin nga natin ito ng sabay-sabay. Yan, 1, 2, 3, go. And kung tatagalugin ko, ang kapangyarihan po ng Diyos ay hindi po nakabase sa bilang ng tao. Amen? Ito po ay nakabase sa mga puso na nananampalataya sa Panginoon kahit anong mangyari. Amen? Kapatid, maraming magagawa ang dalawa basta totoo sa Panginoon. Amen? Tayo po, hindi po tayo sumusuko sa Panginoon na mag-prayer meeting kahit kukunti. Bakit? Kasi may sinasagot ang Diyos eh. Amen? Ulitin ko hindi po nakabase ang Panginoon sa dami. Nakabase siya sa puso. Amen? Tanungin mo yung puso mo, totoo ka ba? Sige kapatid. Amen? Pag ang puso ay totoo sa Panginoon, kapatid, may ginagawa ang Diyos. Amen? Sabi ni Pablo, Romans chapter 12, kung di ako nagkamali, verse 9. Let your heart have a love that it's not hypocrite. Hindi mapagkunwari. Amen? Pwede nating pikein eh. Amen? Pwede kang magmukhang masipag, pero ang tanong, totoo ka ba sa Panginoon? Ngayon, kung totoo ka sa Diyos, naniniwala po ako na ang kapangyarihan po ng Panginoon ay laging sasama sa'yo. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah! Kaya kapatid, ito po yung pag-usapan natin. Again, dalawa lang sila. First point,
Don't let your numbers determines your expectation. Amen? Huwag mong hayaan na yung dami ay makaapekto sa mga pangako ng Diyos sa'yo. Amen? Kapatid, kahit mag-isa ka lang, pinagpe-pray mo buong pamilya mo, naniniwala ako may gagawin si Lord. Amen? Kahit ba kapatid na sa ministry, halimbawa si Angela na lang nagpe-pray para sa youth, tinitignan ko yung mga youth eh. Di ba? Huwag mo maliitin. Bakit? Kasi may gagawin ng Lord. Huwag mong hayaan na porket ba konti tayo, ang pangit na, sila madami sila, hindi no. Kasi nakabase tayo saan? Sa puso natin, sa Panginoon. Amen. Alam mo gagawin ni Lord eh. Amen. Kaya kapatid, huwag natin hayaan. Ngayon, tingnan natin, no? Sabi dun sa key verse natin, nothing can hinder the Lord. Amen? Walang makakapigil sa Diyos. Amen? Walang makakapigil sa Diyos. Sometimes, tinitignan natin yung ability ng Diyos base sa nakikita natin. Wala akong baon, wala akong pangbigay ng baon. Amen? Mahirap ako. Hindi ko na alam gagawin ko. Wala akong sweldo, wala akong trabaho. Di ba? Pero kapatid, pinaalala ng Lord, nakalagay po sa Revelations chapter 2, basahin nyo na lang, no? Sabi po ni Jesus mismo doon, alam kong mahirap ka, pero ang katunayan, ikaw ay mayaman. Ano bang sabi ng Lord doon? Alam kong mahirap ka, pero ang totoo, ikaw ay mayaman. Tingnan mo nakikita mo sa sarili mo na mahirap ka, pero sinabi ng Lord, mayaman ka. Amen? So, ibig sabihin, sinasabi ng Diyos, huwag mong husgahan yung sitwasyon mo nang nakabase sa nakikita mo, kundi dapat sa mga pangako ng Panginoon. Amen? Kung titignan natin yung ano dyan, few people equals to small expectation. Pag konti, para bang ang konti naman, ang pangit ng ministry. Halimbawa, nagpatawag ang women's ng friendship ministry nila. Tapos ang umaten, 3 lang. Ay, ang konti naman. Parang hindi maganda yung naisip ko, kapatid. Hindi. Ang mahalaga may 3. Amen ba, Tinazarin? Amen. Minsan, madidisappoint ka. Ang kausap mo, sila at sila pa rin. Pero hayaan mo yan. Amen. Bakit? Kasi hindi porket konti, wala nang ginawa si Lord. Ang mahalaga pa rin, naiintindihan mo na ang Diyos ay mabuti at may gagawin siya. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kung titingnan natin si Jonathan, ano pong sinabi ni Jonathan? Our number does not determine God's ability. Kahit dalawa lang sila. Kung titignan mo kapatid yung ugali ni Saul, pag binasa niyo po yung buhay ni Saul, si Saul si duwag yun eh. Di ba yung David and Goliath? Di ba dapat siya yung hari? Siya dapat lalaban kasi hari siya eh. Anong ginawa niya? Wala. Tapos, nung nagpresenta si David, sabi niya, dapat isuot mo tong armor na to. Hindi naman ganun si David makipaglaban eh. Amen. Kabang-kaba siya kay David. Pero hindi niya alam yung maliit na David kayang talunin si Goliath. Amen. Dito, tingin ko ay 600 lang kami. Nakaupo sila sa ilalim ng puno. 600 lang kami. Hari, talo na to. Pero kapatid, si Jonathan, best friend to ni David eh. Naniniwala ko na disciple na tama ni David si Jonathan. Amen. Kahit dalawa lang sila laban doon. Dahil kapatid, hindi po nakabase ang tagumpay natin sa Panginoon sa kung anong meron ka. Amen. Nakabase po ang tagumpay natin sa Diyos sa Kanyang pangako. Amen. Uulitin ko, paano mo malalaman yung pangako ng Diyos kung di ka nagbabasa ng Bible? Tanungin mo yung katabi mo, nagbabasa ka ba? Diba hindi sumagot? Hindi nagbasa. Amen? Pero kapatid, kung kilala mo ang Panginoon, naniniwala ako, hindi na nakabasa sa nakita mo. Amen? Timo wala kang pera. Sabi po sa Genesis, God will provide. Amen? May sakit ka. Sabi po sa Exodus, He is the God that healeth you. Or He is the God that heals you. May anxiety ka, may depression ka, sabi ng 1 Peter 5:7, cast your anxiety to Him because He cares for you.
Pakiramdam mo mag-isa ka, anong sabi ng Lord? Hebrews 13:5, He will never leave you nor forsake you. Paano kung di mo alam? Wala na. Hoy, ganito na lang ako. Wala na akong kwenta. Mahina ako, kapatid. Wala pong makakapigil sa Panginoon. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kaya kapatid, basahin nga natin ng sabay-sabay ito. 1, 2, 3, go. Medyo sabay-sabay naman natin yan. 1, 2, 3, go, tsaka malakas. 1, 2, 3, go. Yan. Huwag mo daw hayaan na ang dami ng tao ang mag-determine ng laki ng pananampalataya mo. Amen. Kahit mag-isa ka. Kasi nakita ko to sa mga lingkod ng Diyos eh. Kapatid, kung titignan niyo po, nagba-Bible study sa isang lugar, isa lang. Pero bakit ang daming kumikilala? Amen. Si Ma'am Rachel, pag tinanong niya, nakapag-soul win na yun ng mga estudyante niya. Tama ba, Ma'am? 40 ba? 40 plus pa ang estudyante mo. Kung imagine mo, isa lang nag-share. May 40 na. Kapatid, hindi natin pwedeng maliitin dahil konti tayo. Amen. Kundi, paghawakan natin na God will do it again. Amen. Kaya hindi tayo tumitigil eh. Bakit meron pa rin tayong evangelistic Sunday? Bakit nagpe-prayer meeting pa rin tayo? Bakit may Bible study pa rin weekly? Bakit bumabalik-balik pa rin tayo kung saan man tayo pinadala ng Panginoon? Kasi yun ang pinagagawa ng Diyos. Kung sumunod ka na, ipagkatiwala mo na sa Panginoon. Ang problema, hindi tayo sumunod. Yari tayo. Kung wala kang tinanim, iaanihin ka ba? Wala. Tapos pag wala kang inanim, ang sakit naman, Lord. Bakit naman ganito? Tama? Wala eh. Pero kapatid, pag tinignan mo na ang Diyos ay makapangyarihan at mabuti, tingin ko magsisipag ka. Amen. Sa buhay, sa totoo lang, mas lagi natin nakikita ang problema kaysa sa pangako ng Diyos. Tama po ba? Chinat na nga ako ng kapatid ko ng isang gabi. Kuya, bayaran na ng tubig, bayaran na ng kuryente. Hindi ko pa nireplyan kasi wala pa akong pangbayad. Amen? Pero, titignan ko ba yun na kakulangan ko? Hindi, no? Madaming beses na po na pinatunayan ng Panginoon na magpo-provide siya. Ngayon pa ba? Pinanghawakan ko yung pangako ni Lord na hindi niya ako pababayaan at hindi niya rin ako iiwan. O paano yun? Ibig sabihin, si Lord bahala sa bayarin ko. Anong gagawin ko? Magtutuloy lang ako sa Panginoon. Paano kung umupo ka na lang dyan, tapos sumiga ka? Kawawa naman ako. Wala naman akong... Kawawa naman ako. Wala nang tumutulong sa akin. Tapos, pag di ka pa nakuha doon sa bigayan ng ayuda, kawawa, buti pa sila, may ayuda, kapatid. Huwag mong hayaan na sa nakikita mo nakabase yung kakayahan ng Diyos. Amen. Ang sabi po ng Panginoon, nawala. Don't let the number of people determine the size of your faith. Amen. Maliit resources mo, ipagpasalamat mo yun sa Panginoon, paparamihin niya nila din. Amen. Sabi po ng Zechariah chapter 4 verse 6, kung tama ako, Do not despise small beginnings, because the Lord rejoices when the work begins. Amen. Huwag mong maliitin yung mga maliliit na umpisa kasi dyan gumagawa si Lord. Sabi nga ni Pablo, di ba si Pablo nagtanim, si Apollos ang nagdilig, Diyos pa rin ang nagpapalago. Ang problema, wala kang tinanim, wala kang diniligan, anong gagawin ni Lord? Wala. Amen. Pwede ba yun? Tanungin mo yung katabi mo, pwede ba yun? Sige, sabi mo. Wala kang ginawa, tapos pagpapalain ka? Matanong ko po, pwede kaya yun? Biblically speaking, kapatid, sabi po ng Bible, huwag pakainin ang tamad. Paano yun? Di ba? Sabi sa Bible, huwag pakainin ang tamad. Pagbatugan, hayaan mo magbanat ng buto. Amen? Kasi ang Diyos, kapatid, hindi po siya nagre-raise ng kanyang anak na, uy, good job, wala kang ginawa.
Di ba? Ang sinasabi ng Diyos, kahit mag-isa ka na lang, huwag kang mag-alala kasi kasama mo ang Panginoon. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Ito na po tayo ng second point. Bakit? God can use the few who are willing to step forward. Ang tanong, gusto mo ba? Amen? Kaya nga kapatid, dito po sa paglilingkod natin, wala na pong pilitan. Amen? Sabi nga ni Pastore, di na kailangan magtulak pa. Kung sino ang gusto, yun ang pumunta. Amen? Kung titignan nyo kapatid, si Pastore nag-i-announce, pero hindi na siya yung, huy, sige na, punta ka na. Hindi na, bakit? Kasi ang isang taong pinilit, pag nahirapan, naninisi. Tama, mali. May kaibigan ako kapatid, pumunta kami sa... Kasi dati, iba na yung bigayan ngayon eh. Sa bigayan ngayon ng educational, di ba, pila-pila po mga nanay. Tama ba? Dati kasi, dinidiretso yun sa estudyante, lalo na pag-college. Ngayon, dati, every sem po ang bigay ni John Vic. John Vic Remulla. Every sem yan. Halimbawa, first sem, second sem, magbibigay siya 5,000, 5,000. Ngayon, may sinama ako, sabi, halika, baka makakuha ka. Uy, ako sumama, nakakatamad. Dali na, 5K din yan. Nung pagpunta, hindi siya nakakuha. Sabi ko sa iyo, hindi mo dapat sinasama eh. Sabi niya sa akin. Kaya dapat di na lang ako nagpunta dito. Sumakit pa ako. Kapatid, ganun po yung namimilit. Pag pinilit mo, tas walang napala, ikaw pa sisisihin. Pero, ang sabi po ng Panginoon, ang sabi po ng Biblia, no, magpaalala ka lang. Tama? Sabi po ng Bible, pag nagpaalala ka, tapos napahamak siya, hindi mo na pananagutan. Pero pag di ka nagpaalala, tapos napahamak siya, yari ka kay Lord. Anong ibig ko sabihin? Ang gusto ng Diyos, yung gusto. Amen? Yung gustong pumunta ng prayer meeting. Amen? Katulad nyo. Yung gustong maglingkod sa Panginoon. Meron po tayong 24/7 Prayer Asia. 24/7 po yun. Yung gustong pumunta. Amen? Pwedeng i-encourage, pero hindi huwag nang pilitin. Talian kita, tapos daling kita doon. Hindi, no? Baka pagalitan mo pa ako. Pero kapatid, ang Diyos, pag ginusto mo, mabilis mo ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Tingnan nyo kapatid, ha? Sabi ni Jonathan doon sa armor bearer niya, come, let us go over. Pagdating po ng 1 Samuel chapter 14, verse 6 and verse 7, I am with you, heart and soul. So kung titingnan natin kapatid, yung armor bearer, hindi din napilitan. Gusto niya rin. Amen? Kasi naniniwala ako, pag napilitan tong armor bearer, hindi to sasama kay Jonathan. Mag-isa ka na dyan. Pero anong sabi niya? I'm with you, heart and soul. Ngayon kapatid, nagsisignify yung heart bilang kagustuhan mo, yung soul bilang yung drive mo o pagnanais mo. Para mas maintindihan natin, ano ba ang kaluluwa? Ang kaluluwa po, ito po yung emotions mo. Amen? Kaya ka nalulungkot, kaya ka napapagod, ayan yung emotions. Pag namatay ka na, ano nga alis sa katawan mo? Ano nga alis pag namatay ka? Katawan. Pag ang katawan mo, ano nga pag namatay ka? Kaluluwa mo. Tama? Yung katawan mo, ililibing eh. Aray mo. Di ba? Ulitin ko ha, pag namatay ka, ano nga alis sa'yo? Kaluluwa mo. Oh, pag wala ka ng kaluluwa, kahit sapok-sapokin kitang ganyan, wala na. Wala ka na mararamdaman, tama? Kahit kurut-kurutin ko yung pisngi mo, di ka napapalag. Pero dahil may kaluluwa ka ngayon, amen? Yung kaluluwa mo, yan yung emosyon mo. Kaya nga di ba yung kaluluwa mo, tinatamad yan minsan? Tama ba? Yung kaluluwa mo, nalulungkot yan. Yung kaluluwa mo, minsan yan, bagbag yan, minsan masaya. Tama? Ulitin ko, pag wala ka ng kaluluwa, ano ka na? Patay ka na. Thank you. Amen? Ngayon, anong sabi nitong armor bearer? I'm with you, heart. Yung nais ng puso niya, and with soul, buong buhay niya. Amen? Dapat ganyan ka rin sa Panginoon. Dapat gusto ng puso mo at gusto ng kaluluwa mo. Kasi pag gusto mo, kahit mahirap, tutuloy ka. At tingnan mo, bibigyan ko po kayo sample. Trabaho.
Kahit ayaw mong pumasok, papasok ka. Bakit? Wala sweldo eh. Tama? Halimbawa si Ate Pam, yung asawa niya. Diba? Kahit ayaw niyang bumiyahe, kailangan niyang bumiyahe kasi wala kayong pagkain. Tama ba? Kahit nakakapagod, kailangan niyang gawin. Bakit? Kasi yun yung responsibility niya sa Diyos. Ngayon, pag napilitang nagtrabaho, tingin ko magre-resign. Tama? Bakit? Napilitan lang eh. Pero alam mo kapatid, ako po, ano po ako, human resource po ako, nag-i-interview po. Manghang-mangha ako dun sa mga tao na kahit minimum lang, minsan pa nga below minimum pa eh. Pero tumagal ng 5 taon, 6 na taon. Bakit? Kasi sabi niya, kailangan ko to eh. Amen? Ngayon kapatid, kung titignan natin dito, gustong gusto po nitong dalawa kasi willing sila. Amen? Habang yung 600, nakatingin na, ay talo tayo, wala na tayong armas, wala pa tayong tagagawa ng armas, nandito pa tayo sa puno, nakaupo, habang sila, papatayin na lang tayo. Merong 2 matapang na tumuloy. Amen? Tayo kapatid, more than 2 tayo. Amen? Kung ang lahat ng nandito ay willing, naniniwala po kung kilos ang Diyos. Amen? Again, kahit 2 lang. Kapatid, ang mahalaga, gusto mo. Amen? Ang church, hindi kailangan bago mag-pray, nandito lahat. Kahit walang aircon. Amen? Magpe-pray. Kahit nga konti, magpe-pray. Kung naalala niyo po yung kwento ni Pastora, no? Kahit siya opening, siya worship leader, siya preacher, siya closing prayer, kahit siya pa tagasara ng pintuan ng church, susunod pa rin sa Panginoon. Bakit? Kasi gusto. Yung hindi gusto, pag natapik, ayoko nang maglingkod. Nakatingin sa tao. Meron pa nga akong nakausap sabi niya, wala ako sa mood. My goodness. Imagine mo, batid tinuyo ka pa kay Lord na lang. Amen? Kung ang Diyos kapatid katulad ng tao, yung toyoin, tingin ko wala na tayong buhay. Sa totoo lang. Amen? Kung ang Diyos, buti na lang, may passage po sa Isaiah, anong sabi niya? Ako ang Diyos na hindi katulad ng tao na pabago-bago ang isip mo. Kaya tayo pabago-bago, di could feel kasi ang init ngayon eh. Nung malamig, naman nagkasubukan tayo sa ulan, tama ba? Nung umulan ng malakas, wala pong nag-church. Ilan lang kami dito, buti na lang ang daming bata, dadaigin kayo ng bata. Tama? Tama ba ako, di ba? 2 row yung bata. Tapos yung matanda, 6. Wala pa yung leaders. Yung leaders nandito eh. Amen? Anong ibig ko sabihin? Sa totoo lang napatunayan ko, kung ulan ang problema ng Kristiyano, sa totoo lang. Pag umulan, tinatamad na. Pag umulan, ngayon may nakausap nga ako, sabi, ba't di ka nakapag-church? Malakas ulan. Meron pa isa. Sabi ko, nasaan ka na? Wala ko payong. Kapatid naman. Naalala ko po si John Lloyd. Si John Lloyd. Nag-comment ako dyan nung unang-unang pasakan. Sabi ko, kapatid kita. Grabe, gamit po namin walang bubong. Ang lakas ng ulan. Tama ba, John Lloyd? Na kami. Basang sisiw. Pero tumuloy pa rin. Mamaya pumasok ng basa. Tama ba? Amen. Gustong pumasok kasi ibabalik kay tinasa rin yung baon eh. Kaya gusto niya pumasok. Dapat makapunta ako ng school para hindi ko ibalik ang baon ko. Amen. Kapatid, ganun dapat. Ang daling magpalit ng damit sa CR. Ulitin ko kapatid. Ulan lang. Paano pag sinabi na sa'yo ng gobyerno, wala kang pagkain? Kapatid, malapit na po ang wakas. At sa wakas po, meron pong tatakan. Sasabihin sa'yo, hindi ka pwedeng bumili pag di ka nagpatatak. Gutom ka pag di ka nagpatatak. Baka sabihin mo, ito na po. Huwag naman ganon, kapatid. Amen? Kung sa simpleng ulan, wala ka na, paano pa kaya kung tataka na? Imagine mo kapatid, mainit, ayaw mo, umulan, ayaw mo. Paano na yan? Anong sa tayo ng lugar? Ulitin ko kapatid, pag gusto mo, kahit ano pa yan. Amen? Amen ba?
Kung titignan mo kapatid, naku, sa mga kabataan, pag pupuntahan nila yung crush nila, itong tatlong magkakatabi dito. Pupuntahan nila yung crush nila. Meron nga akong kilala, day one pa lang, kilala na niya yung crush niya eh. Oh, day one, ma'am. Oh, day one, prayer and fasting. Day one, day two, day three. Day one, nakuha na. Day two, day three, kilala na niya. Kasi sabi niya ni Rico Blanco eh, tama ba? Ano ba yung sabi ni Rico Blanco? Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Amen? Pag gusto mo, gagawa ka ng paraan, gusto mo eh. Amen? Kahit na mag-short ka, ang mahalaga, nandito ka kasi baha. Di ba? Iyo, ang itim ng tubig. Ayokong pumunta ng church. Grabe. Alam mo, kailan ba yun? 2 Sundays ago ba yun, Jella? No? Yung umulan ng malakas. O 3 Sundays ago. Nasa pagitan po si Pastora kung ika-cancel niya yung worship service o hindi. Pero sabi niya, umaraw eh. 8:45. Nung umaraw, ang daming, may mga humabol pero hindi lahat. Tinignan ko naman yung kalayaan, mas wala namang namang ba. Di ba? Tanggap ko pa kung banda dito kayo eh. Yung mga member natin, taga doon lang eh. Amen? Amen po ba? Anong ibig ko sabihin? Pag gusto, may paraan. Kaya nga kapatid, kahit hindi po sumunod yung member, ang prinsipyo po ng leadership ng church, tutuloy pa rin. Amen? Kasi kapatid, ano yun ng Lord eh? Alfonso kapatid, sa totoo lang, si Pastora kahit pagod, may punta tayo Alfonso, mag-preach ka doon. Amen? Try nyo po mag-Alfonso, kayo po, try nyo po. Mapagod. Pero pag tinignan mo yung mga uhaw doon, grabe kapatid, imagine mo, maliliit yan, yung katulad nila Jacob. Sila pa nag-aayos ng upuan doon. Kasi gusto nila eh. Tapos pag hindi kami bakit wala po kayo? Naghahanap. So, kung titignan natin kapatid, yung ugali ng gusto at sa ayaw, malaki po ang pinagkaiba. Kaya nga kung titignan natin yung puntos natin kapatid, God can use yung konti na willing. Amen? Pag ako nag-announce kapatid, prayer meeting with Jollibee. Tingin ko, dami dito. Sa totoo lang, gusto ko ng Jollibee eh. Di ba? Prayer meeting. Andito si kunyari, andito si ganyan. Grabe, dami. Pero pag sinabi, fasting! Hindi ako para sa fasting eh. Medyo nangangasim yung tiyan ko eh. Di ba? Kapatid, kung titignan mo, malaki po ang pinagkaiba. Ano ba po? Hindi natin kailangan maghintay ng madami para bago ako kumilos. Ang nagdadahilan lang kapatid na konti kasi kami ngayon kaya hindi kami tumuloy, yung mga tinatamad. Tingnan mo kapatid, pag nag-announce po si Mayor na may pasok, magchat-chat yan sa tropa niya, pasok ka ba? Tapos, pag yung tropa niya nag-reply, hindi, ay ganun na rin ako. Di ba? Kasi kapatid, tapos sasabihin pa, konti lang naman kami kaya hindi ako pumasok kapatid. Kahit na konti o madami, tuloy sa Panginoon. Amen? Ano pa po? We don't need to wait until everyone agrees before seeking revival. Kahit konti. Dumating po sa point, kapatid, na itong prayer meeting na to, leaders na lang ang nandito. Alam niyo, Ma'am Rachel yan. Amen? Pandemic? Kapatid, unang linggo ng pandemic, si Pastora mismo sabi niya, mag-online worship. Naalala ko, si Ai nandun sa bahay nila, nagki-keyboard habang si Pastora nagpipreach. Kasi kapatid, pag gusto mo, may paraan. Amen? Pag ayaw mo, daming dahilan. Kaya dapat gusto natin. Sabi mo nga, dapat gusto ko. Amen? Ang hina naman ng gusto mo. 1, 2, 3, go. Dapat gusto ko. Amen? Kasi kapatid, let the few who are here become the few who will stand. Amen? Kaya nga kapatid, kahit konti, tuloy. Amen? Imagine nyo kami po, nagpupunta po kami ng kulungan, kahit dadalawa lang kami ni Pastora, tuloy. Sabi nga ni Pastora sa Malbar po, di ba? Sabi ni Pastora at Nazarin, kahit dalawa lang yan na umaten, tuloy pa rin. Kahit tatlo nung una, tinatanong sila,
Parang konti, no? Sabi niya, nag-uumpisa pa lang ako kasi parang ayoko na konti. Pero pinangaralan ako ng Diyos. Hindi po sa dami. Amen? Kundi kahit isa, gagawa ang Panginoon. Si Catherine Kuhlman po, kapatid, isa po siyang famous revivalist. Tapos, pag po siya nag-revival, sobrang dami talaga. As in. Ngayon, may pumunta po na pilay sa harapan niya. Tapos sabi niya sa crowd, even this man is the audience, I will still go here. Kahit na 800 miles ang layo. Sabi niya, para maipag-pray ko tong isang ito. Amen. Kami po may dinalaw, Rizal. Ang layo, sobrang narawa ako sa biyahe. Traffic, MRT, dami. Pagod na ako. Pero nung dinalaw namin sa Rizal, naranasan pag-ibig ni Lord. Tapos ang pagod mo, bakit? May ginawa si Lord eh. Amen? Kaya kapatid, kahit konti, hindi dapat madami, konti. Amen? Kahit konti, tuloy. Kaya kapatid, dalangin ko, huwag mong titignan yung katabi mo. Sige, tignan mo yung katabi mo. Sige, sabi mo, hindi ikaw ang dahilan ng paglilingkod ko, kundi ang Diyos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah. Kasi pag yung katabi mo hindi umaten, hindi ka na rin aten. Naku, ang dami na po namin kasama, hindi na umaaten. Pero nandito pa rin kami. Amen? Dami kong tropa sa Maine. Halos di ko na nakakausap, pero nandito pa rin ako. Amen? Dami kong kaibigan dati, kapatid, sobrang daldal ko eh. Pero ayaw na nila sa akin eh. Kasi sabi nila, yan si Jerome, wala na yan. Mapanghusga na yan, sabi sa akin. Pero okay lang. Amen? Mini-message ko pa rin. Bakit? Kasi kahit ako ay iisa, naniniwala ako malaki ang magagawa ko sa Panginoon. Bakit? Si Lord pa rin kasi ang kikilos. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Hallelujah! At third point ko pa din, ayan. When God moves, the glory belongs to Him. Amen? Alam mo bakit konti? Kasi pag madami, mayabang na tayo niyan. Tama? Kaya namin nagawa yun kasi ang dami namin. Di ba? Meron pong story, alam ko kay Gideon yun eh. Tama ba? Pinakonti yung mga pupunta. Bakit? Kasi pag madami, mayabang tayo. Eh ngayon konti tayo, tapos kumilos si Lord. Wala tayong may pagyayabang sa Diyos. Amen? Kasi si Lord yun. Amen? Kaya titignan natin kapatid, 1 Samuel chapter 14 verse 23, ano pong sabi ng salita ng Panginoon? So the Lord saved Israel that day. Amen? Hindi dahil kay Jonathan, hindi dahil sa armor bearer, hindi dahil sa 600 na Israelites, kundi dahil kanino? Sa Diyos. Si Lord pa din ang gagawa. Amen? Si Jonathan at yung armor bearer, hindi nila madidefeat yung Philistine. Pero, nangialam si Lord. Yun yung ibig sabihin ng God intervene. Nangialam si Lord. Kaya kapatid, isa po sa prayer ko, sabi ko, Lord, intervene. Mangialam ka sa buhay mo. Amen? Kasi alam ko, pag ang Diyos ay kumilos, magiging maayos buhay ko. Wala naman tayong kayang gawin. Amen? Kahit ikaw pa pinakamatalino, ikaw pinakamadiskarte, ikaw pinakamagaling kapatid, balang araw, mag-feel ka rin. Tama? Matanong ko po kayo, mas marami ba ang nagawa mong tama o sa nagawa mong mali? Mas maraming mali. Amen? Pero kahit ganun, mabuti po ang Diyos. Bakit? Hinayaan niyang kumilala tayo. Amen po ba? Hinayaan niya yung isang Jerome na kumilala sa Panginoon. Binago ni Lord buhay ko. Lalo na po sa inyo. Kaya yung pag-attend nyo dito, kapatid, hindi po yan walang halaga. Amen? Malaking bagay po yan sa Diyos. Amen? Kasi kapatid, naghahanap po ang Diyos ng mga taong nais niyang gamitin. At ulitin ko, kaya wala rin tayo pagmamayabang, kung di ka rin naman sumunod, may gagamitin iba ang Diyos. Amen? Nagpupunta po kami ng kulungan. Pag di kami nagpunta,
meron pong nagpupunta. Amen? Nagkasalubong kami. Pagtapos namin, biglang dumating yung isa. So sabi ko, may ipapadala at ipapadala ang Panginoon. Amen? Eh ang nakakalungkot naman yun, ikaw na sana, hindi ka pa nagamit. Amen? Ikaw na sana ang gagamitin ng Diyos, hindi ka pa nagamit. Bakit? Ayaw mo eh. Ngayon, kung titignan mo, nakakapagod talaga. Tama ba? Nakakapagod po maglingkod sa totoo lang. Paano hindi mapapagod? O, imbis na sana nagpapahinga ka na lang, Lord, salamat. Ay, Friday pa naman. Di ba? Lahat ng pagod mo na pong lingkod, dumataling ang Friday eh. Pero, pinili mong nandito ka, purihin po ang Panginoon. Amen? Kasi naniniwala ako, nakakapagod man, pero ang lahat ng bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon, He will greatly reward it. Amen? Sabi po ng Diyos, Hebrews chapter 6 verse 10, hindi liko ang Diyos para kalimutan niya ang pag-ibig na binigay mo sa Kanya. Amen? Kaya kung pupunta ka na lang din ngayon, totohanin mo na. Sabi mo nga sa katabi mo, totohanin mo na. Amen? Kasi kapatid, alam ng Diyos yan. Kaya nga pagdating mo ng Zechariah chapter 4 verse 6, basahin natin ng sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Amen? Hindi po dahil sa atin, kundi dahil po sa banal na Espiritu. Amen? Kaya kapatid, gusto ko po magkaroon tayo ng isang puso ngayong gabi. Actually, patapos na tayo eh. Na sana naisin mo. Amen? Alam niyo po, kung titignan ko ako po dati, si Ma'am Dev, si Ai, sino pa ba nagtatrabaho ng malayo? Naalala ko ba eh. Narinig ko sa amin tatlo, meron kaming common eh. Bagaman si Ma'am nasa corporate pa rin kahit pa paano. Ako po, Makati, naalala ko ng 21 days prayer and fasting way back 2018 ba yun? 2019. 2019. Prayer and fasting. Makati kami Hindi po kami nag-miss out ng 21 days prayer and fasting. Sinacrifice ko po yung half day ng trabaho ko. Kinausap ko yung boss ko. Sabi ko, pwede ba akong mag-undertime every day sa loob ng 21 days para umabot ako ng prayer and fasting namin na alas 7 dito. Ang biyahe po sa Makati, kapatid, 2 hours. Ang daan pa po, Alabang. Imagine mo, Alabang, Makawit. Pero kapatid, tingnan mo, hindi po kami napahagod at naniniwala ko ang laking bagay na ginawa ng Diyos sa buhay ko. 2019, kapatid, nagre-recover pa lang ako noon. Pero ang laking bagay na ginawa sa akin. Kaya kung titignan mo, kapatid, hindi po dahilan ng school, hindi dahilan yung negosyo, hindi dahilan ang trabaho. Kasi ako, ulitin ko, nagtatrabaho po ako dati. Si Ma'am Rachel, nagtatrabaho pa rin hanggang ngayon. Si Ma'am Rachel nga dati, naalala ko mo, panghapon ka, di ba? Panggabi, di ba? Hanggang gabi yan si Ma'am, pero minsan closing prayer na nga, nandito yan eh. Ulitin ko, hindi dahilan eh. Hindi rin dahilan school. Nung estudyante ako, taga Molino pa po ako. Napunta po ako ng JIBC Main. Kahit na 7:30, 8 o'clock, 8:30, 9 o'clock. Dati po, sa JIBC Main, halos hanggang alas 12 ang prayer meeting doon. Abot. Hindi dahilan eh. Amen? Hindi rin lalo dahilan negosyo. Amen? Hindi dahilan bahay. Kasi kapatid, isipin natin, kung ang Diyos ang siyang nagbibigay buhay, naniniwala ka ba si Lord nagbibigay buhay sa iyo? Ang hina naman, naniniwala ka ba? Kung si Lord nagbigay ng trabaho mo, si Lord ba ang makakapagpalayo sa iyo sa yung trabaho mo dapat ang magpalayo sa Diyos? Hindi. Kung ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng kakayahan para makapagtapos ka, si Angie. Naalala ko pa yan si Angie dati eh. Kung makapersuade ako dyan, sabi mo magkano. Pero naman, nakapagtapos cum laude pa. Amen. Problema, daming dahilan. Project, amen. Dami. Pero pag nilagak mo yan sa Panginoon, kapatid, He will intervene. Ako, hindi ako makakapagtapos. 4th year, 2nd sem.
Hindi ako makapagtapos. Pero dahil meron na po ako, tinuruan na po ako sa JIBC Main Manalangin, sabi ko, Lord, gusto kong makapagtapos. Alam ni Lord yun, ang school ko, gentry pa. Pupunta ako diretso. Alam mo ginawa ng mga kaklase ko? Wala akong pambayad ng tuition kasi nag-away-away pamilya ko eh. Yung mga kaklase ko ang nag-ambagan para makapagtapos ako. Amen? Again, pag inuna mo si Lord bahala sa'yo. Bakit? God will intervene. Amen? Kaya yung buhay mo kapatid, tandaan mo lagi na ang Diyos ay isama mo dyan. Amen? Lord, samahan mo ako pag ako gagawa, samahan mo ako pag magtatrabaho ako, samahan mo ako. At ibalik mo sa Diyos. Lagi nga sinasabi ni Ate Pam sa isang linggo ka, 6 na eh. Sabi niya, pag may binibisita kami, bigay naman natin yung linggo natin, 60. Sa lahat ng bibisitahin niya, script niya eh. Tama ba, Ate Casarin, di ba? Tama? Kasi ang ano yan, para po maintindihan niya itong tatlong yan, yung Powerpuff Girls yan eh. Yung tatlong yan, si Ate Nazarene magpipreach, si Ate Shane ang mag-i-invite, si Ate Pam ang magpa-follow up. Ano ba, magpipreach. Tapos si Ate Shane mag-gather yan. Siya na yung closing, sasabihin ni Pam, ibigay po natin sa Diyos ang linggo. 6 na araw po sa atin na, yung linggo po kay Lord na. Yun yung script niya, paulit-ulit, 3 linggo ka lang naririnig. Pero kapatid, tingnan mo, ang dami po nilang na-invite na nag-church na dito. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah! Kaya si ate ko binigyan ng e-bike eh. Nagsusundo na ngayon. Amen? Bagamat kinakabahan yung dalawa, nasan na si Pam? Di ba? Pero, nangialam ang Diyos eh. Amen? May ginawa po ang Panginoon. Hallelujah! Eh, kung walang gagawa, may mapapala ba tayo? Wala. Ulitin ko kung kinikilala mo na ang Diyos ang siyang nagbibigay ng buhay sa'yo, huwag mong kalimutan ang Diyos na nagbigay sa'yo. Amen? Kasi hindi ka napunta sa ganyang sitwasyon ng dahil lang sa'yo. Dahil pa rin sa Panginoon. Amen? Kaya yun yung gusto kong sabihin, kapatid. Huwag mong makita na kulang. Kaya ka kulang-kulang eh. Amen? Kasi nakita mong kulang. Pero kung nakita mo na ang Diyos ay pinagpala ka, Diyos, salamat po. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Amen. It's a matter of your perspective to God. Amen. Dami ko nang ini-invite, kapatid. Alam niyo, sobrang, kung titignan niyo po yung messenger ko, sobrang invite. Punta ka. Amen. Pero isa-isa lang yung dahilan eh. May utang kasi ako eh. May tinda ako eh. May ganito ako. Sabi ko, Lord, ikaw na ang Diyos na bumago ng buhay nila. Amen. Ulitin ko, Zechariah chapter 4 verse 6. Not by might, nor by power, but by spirit, says the Lord of hosts. Amen. Kaya sa atin pong, He will move when His people seek His intervention. Pag tatagalugin ko, kikilos po ang Diyos pag ang kanyang nilikha, amen, ay hinanap ang kanyang intervention. Ang church po natin, Jesus Intercessors Baptist Church. Interceding. We are asking the Lord that He will move. Amen. Kaya hindi po mawawala sa church natin yung prayer. Kaya kung ayaw mo ng prayer, parang nagkamali ka siguro na nandito ka. Kasi nasa pangalan pa lang, nagpe-pray na eh. Amen. At hindi po nagkamali ang Diyos na nandito ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-pray ka kasi. Amen. Pag hinanap mo ang intervention ng Panginoon, God will move. Kahit ano pang lungkot ng buhay mo, kahit ano bang hirap at pagod niyan, He will move. Amen? Kinakausap ko si Pastor Mon, nagtatanong kasi ako sa kanya. Sabi niya po, ang JIBC Main, hindi ko alam kung naabutan ni Ma'am yan pero naabutan ko yun nung mga 13 years old pa lang ako. JIBC Main, kapatid, mas malala pa kaysa sa sitwasyon ng Kalayaan dati. Graba pa lang yun Nabutan mo yung graba, ma'am? Graba pa lang yun. Yung main ngayon na naka-tiles, graba yun. Tapos yung mga, kung titignan niyo po yung, yung mga, poste, di ba wala sa gitna? Kasi nga kahoy-kahoy lang yun Pinaganda lang ngayon. Pero graba yun, kapatid. Tapos yung upuan nila, para bang inayos lang na upuan. Pero tingnan niyo naman ngayon.
Bakit pinalaki ng Diyos? Sabi niya, 25 lang silang nagsimula. Imagine mo, 25 ngayon po, 700 na. Eh, kalayaan na lang eh. Sino yung isa? Pastora lang. Kung tatanungin niyo si Pastora, ang dami niya pong pinagdaanan. Tama? Kuya LJ, wala na. LJ lang. Kuya LJ lang. Hindi ako wala eh. Amen? Kuya LJ, Ma'am Rachel. Di ba? Pero mas nauna, di ba Kuya LJ? Tama? Wala pa sila Ma'am nun eh. Oh. Pero kung titignan natin ngayon, mabuti si Lord. Yan, si Princess, maliit pa yan eh. Tama ba? Mas maliit pa yan dun eh. Amen? Anong ibig sabihin? Naghanap ang Diyos. May naghanap kay Lord. May nagpray, may nanalangin, maraming dinagdag, kumilos po ang Panginoon. Kaya nga ngayon pa ba, kung kailan naging mabuti na si Lord? Amen? Napatunayan na po ng Diyos yan. At patuloy niyang patutunayan. Kaya kapatid, ngayong gabi, actually, we will seek the intervention of the Lord. Amen? Kaya sa ating pong conclusion, pwede ba natin sabihin yan? 1, 2, 3, go. Maaaring konti tayo. Pero kung ngayong gabi, hahanapin mo ang Diyos, He will move. Amen? Kaya nga kapatid, tingnan nyo God has never been limited by few. Hindi po. Amen? God can begin something great with something small. Ngayong gabi kapatid, huwag kang aalis na, konti lang tayo. Amen? Kawawa naman yung JIBC, ang konti. Di tayo kawawa, no? Amen? Pwede ba natin sabihin yun, yung if God is with us? 1, 2, 3, go. Amen. Kaya po pwede po ba tayong tumayo, kapatid? Ngayon, mag-worship po tayo sa Lord. In-invite ko po kayo dito po kayo sa harapan. Amen. And I know God will move. Amen. Katulad ng topic natin, nothing can hinder the Lord. Wala pong makakapigil sa Panginoon. If we will truly worship the Lord right now, if we will, kapatid, move in the midst in our worship, kapatid, God will move. Definitely. Kaya kapatid, habang umaawit po at tumutugtog ang praise and worship, pwede mo bang ipanalangin ko sa Panginoon? Nandito po ako ngayon. Panginoon, hinahanap kita. Seek Him truly, seek Him genuinely, kapatid. Kasi hindi po nagkamali ang Diyos na dalhin ka dito ngayon. Tinakda ng Diyos itong gabing ito para kahit konti tayo, kumilos po ang Panginoon. Oh, hallelujah. Sige kapatid, as the Spirit leads, pero ngayon habang nagpe-prepare pa ang praise and worship, habang we are inviting the presence of the Holy Spirit, yung puso mo kapatid, gawin mong tama sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Oh God, move in our midst. Maraming beses na namin nasaksihan that you move in our worship. Hallelujah. Kapatid, pinapakita ng Lord, merong may sakit ngayon, God will definitely heal you. Oh, hallelujah. Meron ngayon, kapatid, hindi man nagsasalita, pero alam ng Diyos yung kalagayan ng puso mo, and God will move. You only need, kapatid, hanapin siya ngayon. Hallelujah. Yes, Lord. Set our hearts, set our minds right now. Reveal what is hindering us in seeking you. We want to be delivered right now, Lord God. We want to move upon you. Alam namin, Panginoon, na dakila mo ang katapatan mo. Alam namin, Panginoon, na mabuti ka, makapangyarihan ka. At kahit konti kami, Panginoon, malaki po ang gagawin mo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po. Sige, kapatid, continue to seek the Lord. This is the word of the Lord. Be still and know that I am God. Si Jonathan at yung armor bearer niya, they quietly na pumunta po sa papunta sa kaaway. Hindi dala
Yung kung anong meron sila, kundi dala ang pagsama ng Diyos. Be still and know that I am God, says the Lord. And He will definitely move ngayong gabi. Oh, hallelujah. Yes, Lord. We commit this night to you. And let the hearts of your people move upon us in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Sige kapatid, awitan natin ang Panginoon. Sa salamatan, purihin ang iyong pangalan. Ilakaw, Jesus, hindi mo ay Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Sabihin ko, hindi ka tayo. Pag-ibig mo ay walang Yes, Lord, ikaw lang aming kaagapay, Panginoon. Yes, hallelujah. Sige kapatid, awitan mo ang Panginoon ngayon.
Yes, Lord. Kapayapaan. Hallelujah. Sa aming Panginoon. Kaya namin ang magiging pagpasalamatan ng Panginoon. Hallelujah. Sige, pati. Salamatan. Sige, kapatid, kaya mo yan sa Lord. Pasalamatan mo ang Diyos dahil siya ang mabuti. Siya ang iyong kaagapay, kapatid. Siya ang nagpagaling sa'yo. Hallelujah. Siya ang itakila. Ang nagpapatan niya itakila. Hallelujah. Yes, Lord God. Ang iyong pangalan. Ibig mo ay walang katutan. Yes. Sige, kapatid, lakas natin ito sa Panginoon. Katahin natin ito sa Diyos. Hallelujah. Yes. Nakikita ang Panginoon. Pagkain ng buhay namin. Panginoon, Jesus. Kapatid, nakikita sa Lord. Ilaga. Yes! Siya kaya nagsingapay na. Oh! Yes! Yes, Lord! Yes! Dakila ka! Maghari ka, Panginoon! Yes, Lord! Dakila ka! Amen! Hallelujah! Hindi ka ba na?
Oh, hallelujah. Panginoon, narinig niyo po ang dalangin ng iyong mga anak. Narinig niyo po yung worship namin ngayon. Panginoon, dakila ka. Ang dami naming hirap sa buhay, ang dami naming pagod. Marami kaming pinagdaanan na hindi po nalalaman ng iba. Pero ikaw ang Diyos na nakaalam nito. Kaya Panginoon, ngayong gabi na narito po kami, nagsama-sama upang purihin ka, upang dakilain ang iyong pangalan, upang hingiin ang paghahari mo sa aming buhay, Panginoon, katagpuin mo po kami. Kapatid, leading ng Lord, pwede ka pang lumuhod sa Panginoon ngayon. As a sign of reverence to the Lord right now, ang pagluhod sa Panginoon, it means you are surrendering your life to God. Huwag mong isipin yung katabi mo, huwag mong isipin yung kung sino man. Ang isipin mo ngayon, katatagpuin ka ng Diyos. Maraming bagay na nahiya ka, kapatid. Maraming bagay na nagkasala ka, pero kapatid, mabuti po ang Diyos. Bago niya umpisahang ayusin ang sitwasyon mo, aayusin niya muna ang puso mo. Oh, hallelujah. At habang nakaluhod ka, kapatid, ibuhos mo sa Diyos lahat. Pinapaalala ni Lord si Hannah. Sabi ng Panginoon, in the book of 1 Samuel chapter 1, binuhos ni Hannah ang kanyang kaluluwa sa Panginoon. Kaya siya nakabangon ulit, kaya siya nakatayo at nanumbalik ang kanyang lakas. Dahil ang Diyos ay ang siyang Diyos na kanyang kinausap. Ngayong gabi, kapatid, let this moment be a worship to God. Be a prayer to God. Huwag mong isipin yung oras. Huwag mong isipin, para bang ang tagal? Kundi kausapin mo ang Diyos ngayon. Ibuhos mo. Pinapakita po ng Lord. Meron ngayon nagsasuffer, yung pamilya niya nagka-crumble. Para bang ang gulo? Sabi ng Panginoon, God is with you. And He is the God who will restore your family. Oh, hallelujah. Pinapakita po ng Lord ngayon, meron may sakit. Hindi mo sinasabi yung sakit mo sa iba, pero sabi ng Lord, God will heal you. He will definitely heal you right now. Oh, hallelujah. Merong may kakulungan sa pinansyal ngayon, kapatid. Sabi ng Lord, I will provide. All you need to do is to ask, says the Lord. Kapatid, hingiin mo ngayong gabi. This is the time that the Lord has given us to ask in prayer. Sabi po ng salita ng Diyos, ask anything in my name. Ask anything in the name of Jesus. Kagalingan, restoration, revival, yung nanghina mong katawan, nanghina mong pananampalataya, palalakasin ka ng Panginoon. Hallelujah. Kapatid, that's your name. Pour it out to the Lord. Pour it out to Jesus right now. Si Lord ang kausapin mo, kapatid. Because God is here. He is definitely here. And He will move upon our midst right now. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na sumasagot ng aming mga panalangin. Ikaw ang Diyos na nakakarinig ng bawat iyak sa amin. Ikaw ang Diyos na nakakarinig ng bawat kalungkutan ng puso namin. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng pag-iisa namin. Ikaw ang Diyos na nakakita ng bawat luha na meron kami. Kaya Panginoon, sa kasaganahan man, sa kahirapan, sa kapulungan, pupurihin pa rin namin ang iyong pangalan. Kaya ngayong gabi, Panginoon, humihingi kami ng tulong sa iyo. Upang kami po ay magkaroon ng isang buhay na karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, let this moment of prayer encounter us. Encounter us once again. We are desperate to you, Lord. Kailangan namin ng tulong mo, Panginoon. Kailangan ka namin ngayon. At naniniwala kami, Panginoon, na gagamitin mo kami one day. Sige kapatid, God is still saying, meron pa. Huwag mo nang palagpasin itong araw na to. Meron pa, sabi ng Diyos. Hallelujah.
We will revive you right now, but then all you need to do is to pour it out to the Lord. And we will worship the Lord once again. After this, dakilain natin ang pangalan ng Panginoon. Pasalamatin natin siya dahil alam natin may gagawin ng Panginoon. Pero for the meantime, ngayon, sabi ng Diyos, He will move. Yes, kaya sa kapaya. Lord, we declare that you will move. We declare, Lord, that you will move in our midst right now. Hallelujah. Yes, Lord, over. Kapatid, kung umiiyak ka, iyak mo yan sa Lord. Hindi pwedeng hindi mo yan. Hindi pwedeng palagpasin mo yung kapatid. Huwag mong hayaan na yung katabi mo ang magiging dahilan kung bakit hindi ka makapag-buhos sa Panginoon. Huwag mo intindihin yung nasa paligid mo. Nakikinig po ang Diyos ngayon. Nakikinig po ang Panginoon ngayon. Yes. God says, kapatid, He is your El Roi, means the God who sees you in your wilderness. Kilala ka ng Diyos na you are fearfully and wonderfully made. Kaya alam ng Diyos lahat. Kaya Panginoon, sige kapatid, itaas mo yung kamay mo sa Panginoon. Lord, I pray, sa lahat ng mga pusong narito ngayon at hinahanap ka, katagpuin mo po kami. Yung mga may sakit, pagalingin mo po sa pangalan ni Jesus. Yung mga napapagod, tulungan mo po sa pangalan ni Jesus. Yung mga nahihirapan at napapagal, ikaw po, O Diyos, ang kumilos sa pangalan ng Panginoong Jesus. And we declare, Lord God, that you will deliver us. And as we proclaim your word, Panginoon, you are the God that will save us tonight. We call upon the name of the Lord Jesus because we know you will save us. Hallelujah! Sabi mo, Jesus! Yes, sabi mo, Jesus! Hallelujah! Yes, Lord, we call upon your name right now. And we know the salvation of the Lord will come. Kaya, Panginoon, bless these people that is worshiping you. Bless us, Lord God. Bless our church. Yung mga gagawin namin para sa iyo, Panginoon, Lord, idinadalangin namin Sunday worship namin. Dadami kami kasi merong nanalangin ngayong Friday, Lord God. Bawat prayer meeting, overnight prayer meeting namin next week, Lord, pupunuin mo kami ngayong overnight prayer meeting namin sa pangalan ni Jesus. Sa last Sunday, we have evangelism, Lord. Lord, you will bless us in the last Sunday, Lord God. At ganun din, Panginoon, mga bawat small group namin, mga bawat pupuntahan namin, yung jail ministry na pinupuntahan namin, yung plano namin na school ministry, Lord, you will bless us because we prayed tonight. Hallelujah! Kaya, Panginoon, katagpuin mo kami ngayon. At kahit na, Panginoon, matapos pa ng gabing ito, hindi namin kakalimutan yung kakayahan mong gumawa sa buhay namin. Hallelujah! Sige kapatid, let's worship the Lord. Sige kapatid, kantahin mo yan sa Lord ng malakas. Na parang pag ito yung huling worship mo sa Diyos, ibuhos mo ngayon sa Panginoon. Sa piling ko'y may kapayapaan. Yes, sabihin mo yan sa Lord. Lord, sabihin mo yes, Lord, purihin ka namin, Panginoon.
Sasaling o Jesus, ibig mo ay walang katulad. Yes, Lord! Hallelujah! Yes! Thank you, Jesus! Hallelujah! Sa pagiging sa Panginoon, dakina ka! Yes! Yes, dakina ka! Ng iyong pangalan, pagkailanman. Tila ka, O Jesus, ibig mo ay walang katulad. Ika'y yes. Maghari ka, Panginoon. Sige kapatid, kantahin mo yan sa Panginoon. Dakila ka, maghari ka, Panginoon Jesus. Maghari ka, si kapatid, ang leading po ng Lord, kuha ka ng partner mo at ipag-pray mo yan sa Panginoon. Amen? Kasi po katulad po ni Jonathan at yung armor bearer, ay pinag-pray po niya. Magkasama silang lumapit at naging matapang sa Panginoon. Sige kapatid, we have 5 minutes. No? After this 5 minutes, we will have our declaration at closing prayer. Amen? Sige po, hanap ka ng ipag-pray mo. Amen? Pag-pray mo kapatid. Amen? Hindi ka papayag na hindi mo siya ipag-pray. Sabi mo dyan, sabi mo sa Kanya. Hallelujah. Pagpalain ng Panginoon, ikaw na bahala mag-declare, no? And after this, tayo po ay magde-declare, no? Sige, we have like 5 minutes, kapatid. Kaya wag mo madali. Tanungin mo kung anong kailangan niyan. Itanong mo, amen? And we will pray for each other, amen?
Pero hindi